the morning, January 31, 2017. Matatapos na ang January. I'd like to greet my parents. Happy 41st anniversary Happy today. anniversary. Happy anniversary! Oh, kapit na lang yung 31. Malapit na mawala na sa kalendaryo. Oo nga, matatapos na naman yung buwan na Enero. Pero let's congratulate naman the Viva la France! Miss Universe of the Philippines. Maxine Medina, nakatop 6 siya sa katatapos lang ng Miss Universe kahapon. Kayo ba napanood ninyo? Hindi, nagtrabaho kami ni Chris. Hindi nyo napanood kahapon. Okay naman, parang... We heard about We heard about it. the stuff that was going on and pagbukas ko ng Facebook, parang pagdating ko sa clinic, nag-turn on ako ng computer, parang nag-update yung mga tao eh. Oo, correct. Tsaka may live streaming na rin, May alam ko, live sa streaming, oo. internet. Pero yun nga, even the Department of Tourism, of course, let's congratulate them dahil Yes. napaka-successful. Ang PNP rin nga dahil sa security ng buong event, no, napaka-successful talaga and napakagandang exposure nito para sa ating bansa. Ang pinag-iisipan ko, do you consider her as 2017 or 2016? 2016. Okay. Kasi, Because today is 2017. yes, kasi if I can remember it Yes. right, si Dapat- Pia kayong 2015, pero 2015, December niya, inumpisahan yung reign niya until January this year, December of 2015. Yun. So parang hindi ko rin alam yung reason kung ba't na-delay yung pageant this year. Supposedly kasi si Pia December Dapat last 2015 year. eh. Oo. Dapat Hindi last ko alam, pero 2016 yung pinaglabanan nila. At sige, mamaya pag-usapan pa natin yung iba't ibang mga pangyayari sa Best Universe. Lahat tayo may hangover pa, di ba? Correct. Pero Angel, sama kasama, nakikita na kita siya. Silip-silip. May tanong kasi ako sa inyo. Tulad ng ginagawa natin lagi ngayong pag-umaga, no, may question ako sa inyo. Kayo ba na meron kayong mga kilala na mga grabe mag-hold on sa mga grudges nila sa kanilang mga kaaway? Naku, kilala. Naku, kilala daw ni Kong. Ikaw rin? mga ganyan. Oo. Kasi, Farmer. Farmers. Farmer. Nagtatanim. Nagtatanim. mga grabe magtanim na ano yan. Correct, oo. Kaso mga farmers nag-harvest din naman Harvest, yan eh, di ba? Ay, hindi ko nga alam kung anong gusto nila i-harvest. Baka paggiganti, pwede ba yun? Pero wag naman. Kasi hindi, kaya ako kayo natanong, may mga tao kasi na talagang hirap silang magpatawad for some reason. Pero hindi lang din naman sila yung nahihirapan. Kasi even yung mga taong hindi nila pinapatawad, nahihirapan din, di ba? Oo. Dahil wala silang peace of mind. Correct. So yun ang tanong ko sa inyo, bakit nga ba may mga tao na kailangan mo pang kausapin, ayaw kang patawarin, syempre of course yung mga hindi mapatawad, gusto nilang maliwanagan at gusto rin nilang malaman kung paano sila magkakaroon ng peace of mind. So ano nga po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Ang sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Unang-una po, ganito yon. Utos po ng Diyos na kung magkasala sa'yo, ang kahit na sino, patawarin mo na kapatid mo, o kaya mahal mo sa buhay o kaibigan. Utos po ng Diyos magpatawad kasi sabi nga dun sa panalangin patawarin mo ang aming utang gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Yun po ang sabi ng Biblia. Pero pinatawad nyo na siya. Ayaw naman niya kayong patawarin, wala na kayong problema. Lumapit na po kayo, ayaw niya kayong patawarin, ayaw niya kayong pakinggan, nakatupad na kayo sa utos. So wala na kayong problema. Ang may problema po siya na. Dahil ang sabi po ng Panginoon sa Mateo 6, pagka hindi ka nagpatawad, hindi ka rin niya papatawarin. Basahin natin ng Mateo 6. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayun. Pag pinatawad mo ang kasalanan ng kapwa mo, papatawarin ka rin ng Ama. Pero pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin niya papatawarin. So nakatupad ka na ron, kapatid. Sabi mo, pinatawad mo na siya. Pumunta ka na sa kanya para patawarin ka. Ayaw ka naman niyang patawarin. Wala ka ng pananagutan dun sa Diyos. Ganun po yun, kapatid. Huwag mo na pong ika-balisa
dahil humihingi ka na ng tawad, ayaw ka naman niyang patawarin. Meron kasi talaga sa Biblia ang sinasabi na hindi magpapatawad eh. Meron tao hindi natatakot sa Diyos, ayaw niyang magpatawad sa kasalanan ng kapwa. Yung nagtatanim siya. Meron pa nga ako narinig eh, hanggang tabunan na ako ng lupa, hindi kita mapapatawad. Yun ang sabi niya. Bahala siya. Pag hindi siya nagpatawad, hindi rin siya mapapatawad ng Diyos, sabi ng Biblia. Kaya po, kayo, wala na kayong sagutin dahil humingi na kayo ng tawad, ayaw niya kayong patawarin, mananagot na siya sa Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wala na po kayong sagutin dahil humingi na kayo ng tawad, ayaw niya kayong patawarin. Sa Diyos na kayo humingi ng tawad at bahala na po ang Panginoon Diyos. Ang totoo, gano'n naman talaga nasa Biblia na kung ayaw kang patawarin ng kapwa mo, di sa Diyos ka humingi ng tawad. Basahin natin yung 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Di sa Diyos ka na lang humingi, ayaw ka niyang patawarin, humingi ka na lang ng tawad sa Diyos. Wala ka ng pananagutan doon. Napakaganda doon sinabi ni Oo, Brother pero ako may Eddie. comment ako dyan. Kung ayaw ko patawarin, well, I guess it's more the other person's problem. Yes. Kasi Yes. siya yung hindi mas magkakaroon ng peace of mind kasi ikaw you said your piece, you've said sorry. Now it's really going to be up to the other person to accept it. Actually, parang ganoon din Ganun naman yung sinabi. sinabi ni Brother Oo. Ellie, na parang kung hindi ka mapatawan ng taong nagkaroon ka ng kasalanan, no, di maghingi ka na lang ng tawad sa Diyos. And kung hindi ka niya mapatawad, I guess yun nga, parang more of the burden actually ng taong hindi nagpatawad yun. Dahil wala siyang peace of mind, wala siyang peace of heart, diba? Dahil hindi nga siya nagpatawad. Kaya siguro end of the story, magpatawad po tayo sa ating mga kaaway o sino mang nakasakit sa atin. Yes, forgive, 'di ba? Maraming salamat po kay Brother Ellie Soriano para sa ating naging biblical speak. At yan naman, Angel. Yes! This time around, alamin naman natin ang ating quick meal. Alright, Doc Jack, good morning. Good morning! Happy Tuesday Happy morning Tuesday sa'yo. talaga. Oh, diba? Ano ba to? O, tayo naman ngayon sa parang quick feeling meal. ko, pansit canton to. Hindi, ang ating quick Yung meal ingredients ngayon. pareho eh. Ang ating quick meal ngayon, Doc Janice, ay spicy stuffed chicken. Chicken. Quick yan, Quick yan. Oo. Ha? 30 seconds. Oh. Pero ano muna ang ating ingredients para sa ating spicy stuffed chicken, Doc? Ito ang laman ng ating spicy stuffed chicken. Chili powder, Malamang. curry powder, cumin Cumin seeds, garlic powder, pepper, chicken breast, cooking oil, garlic, onion, bell pepper, at saka, ano yun? Margarine. Margarine. Sa dami ba naman ng pampaanghang dyan, ewan ko na lang kung di pa talaga maging spicy stuffed chicken yan, ano? Naku, paborito mo to. Yes! Umusok So, sa patawarin mo sa ako, Doc ilong at Janice. saka sa tenga. Patawarin mo ako kung hindi kita Huwag kang mabibigyan. mag-alala, patawarin kita. Pero ito muna, alamin natin, Doc Ja, paano ba ginagawa to ng mabilisan, ha? Quick na Paano quick. nga ba, Angel? Umpisa na natin. Pak! Una, lagay ang chili powder. Lagay ng curry powder. Ganun din ang cumin, salt and pepper to taste. Halo, halo, halo. And then, spread yung ating mga pinaghalo-halo dyan. Ganun din, ilagay ang ating chicken breast. Tapos, painitan ng 1 tablespoon cooking oil. Lagyan ng onion, garlic, bell pepper, salt and pepper to taste. At ilagay yon sa loob ng chicken. Gawing parang empanada. Lagyan ng margarine, i-fry. There you have it. Tada! Ang hirap ha. 30 seconds. There you have it. Voila. Voila. Voila! Diba Tikman mo ang na. ating spicy stuffed chicken. Ay, Uy, napaka- dilaw na dilaw sa cumin. Oo. Oo, chicken breast. So, yun yung mga magandang ini-stuff. Ini-stuff? Ini-stuff the car. Spell Yung mo ano, yung chicken breast. Yeah. Oh. Oh.
Promise, masarap. Maanghang. Masarap. Super. Tikman mo. Super eh. Masarap. Hindi naman super, pero good. Sarap. Handa mo yung tubig, Belia. Masarap. Pero biro. Sarap. Parang Indian style. Hindi naman super anghang. Hindi naman nga. Meron lang. Binawi ko naman kanina eh. Merong bite. may bite. Ganon. Yan. Sabaw ko na. Kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa medical or legal concerns, mag-text or tumawag lang po tayo sa mga sumusunod na numero. 442-6256 or 442-6257. Ang Globe naman po ay 0995-582-3762. Ang Sun ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayo mag-send ng message sa aming Facebook account ang www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type niyo lang po ang inyong pangalan, edad, lokasyon, at ang inyong katanungan. Okay. At of course, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Magimbidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Laman. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, January 31, 2017, 5:32 in the morning. Grabe, end of the month na. Nawala na ang January. Page na naman ano ang na ating naman? naipilas. Month number 2 na. I know. Ang bilis ng panahon. Pupunta na tayo sa buwan ng kulang. Kulang. Araw. Okay. Puntahan po natin ang ating 1,360 monitoring centers para sa ating konsulta mo. Yup. Tama ka dyan, Kong Erin, dahil meron na tayong mga natanggap na mga questions no, para sa ating mga kasambahay. Ready na rin si Doc Janice para sa ating questions. Pero unahin muna natin ang legal. No? Ito ay pinadala niya sa ating Facebook page. Yes. Angel ba daw walang magtatanong? Ingay mo. Iisipin pa daw nila ano yung tatanong kay Angel. O, mamaya. Titayin Math natin. sa'yo, math. Pwede rin naman. Open naman tayong sumagot. Wag lang po kayo magtatanong ng mga professional questions sa amin. Dahil baka po... So, okay lang sa'yo, personal question. Pwede rin. Why not? Ayan. Ito muna nga. Meron tayong legal question from Arlene Colocado from Manila. Ayan. Ang kanyang question kong, nakatira po kami dito sa Manila pero may pinapaupahan po kaming bahay sa probinsya. Ang tenant po sa bahay noon yun ay 10 years na nangungupahan sa Okay. amin. Pinapadala lang po nila ang bayad nila sa upa through remittance. Okay. Balak na po kasi naming ibenta yung lupa at bahay na pinapaupahan namin. Kaya lang po, nagmamatigas po yung tenant namin for 10 years na, hindi po sila aalis doon. Ano pong legal action na pwede namin gawin? Well, unang-una, hindi ibig sabihin na 10 taon sila nakatira dyan, hindi pwede silang umalis dyan. Oo. Kailangan na, unang-una, tignan natin may kontrata ba. No? Maski sabihin natin walang kontrata, kung mapapatunayan naman po na ang may-ari ng lupa at bahay, kila Arlene, walang magagawa yung tenant. No? So, ang dapat gawin, although of course, kailangan dumaan sa legal process yan, kailangan magpadala ng demand letter na may balak na silang ibenta yung bahay, dapat lang matapos yung kontrata nung tenant. Ngayon, kung wala naman na specific period, kunyari, kung wala nakalagay 1 taon, no, yung lease rental, then it becomes month to month or day to day. So, pero kailangan bigyan ng panahon yung tenant na umalis. Kung hindi, sila po ay masasampahan ng kaso na unlawful detainer. So, kung it doesn't matter if gaano katagal na Yes. naninirahan. Ownership does not transfer or you do not claim a right that you are forever a tenant of that place. Normally, kung gaano katagal yung time na dapat ibigay ni may-ari ng lupa or ng may-ari ng bahay doon kay tenant para maghanap ng bagong Well, kailangan lupatan. tignan muna natin yung kontrata. Kung yung kontrata ay tapos na, no, maybe 15 days to vacate is enough.
So, ganun lang dapat kabilis. Pwede nung 15 days. Oo. 2 weeks, roughly mga 2 weeks. Ayan, sana nasagot namin ang iyong katanungan, Arlene. And ngayon naman, punta na tayo sa medical question. This one ay pinadala niya sa text message. Ito ay from May Valente from Caloocan City. Sinabihan po ako ng doktor na mayroon daw po akong pelvic stress fracture. Nag-aalala po ako dahil plano po kasi namin na magkaroon ng anak. Gusto ko po sana malaman kung makakaapekto po ba sa pagbubuntis o panganganak ko ang pagkakaroon ng pelvic stress fracture. Pahilumin mo lang muna. Mhm. Nahihilom naman yun. It's just that kung ngayon ka kasi hirap namang Sorry, sabihin on Doc, air. ano ba yung pelvic stress fracture? Pag sinabi mo Bakit may kasi stress Oo. fracture, it's because of repetitive trauma or Okay. you increase. Okay, normally it happens, yung stress fractures, it usually happens in the foot or in the leg. And it happens in athletes who are basically, ang tawag dito, Doing a routine? nag-i-intensify ng routine, ng Okay. training. So, hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng pelvic stress fracture niya. Baka athlete din siya or something like that. But basically, what I'm just trying to say is, hindi naman yon makakaapekto later on. Pero, alam naman natin kung paano nagkakaroon ng baby. So, kung gagawin mo ngayon yun, baka masaktan ka, number 1. Number 2, kapag lumalaki na yung tiyan mo at nabibigatan ka na, yun ngang normal na walang fracture, masakit dahil mabigat siya. So, kung ngayon What ka more? mabubuntis, medyo mahirapan ka because magpe-pain ka. But, maghihilom naman yan. So, you give yourself a couple of, yung stress fractures nga ng mga paa, mga 6 weeks lang eh. So, in essence, bigyan mo lang yung time mo, yung sarili mo ng time na mag-heal siya and mawawala yung pain mo and then eventually you can already consider conceiving or giving birth na rin. It's just that you need to make it heal on its own. Ngayon, kung hindi siya mag-heal, I guess, pwede siyang operahan. Pero very rare do we do surgeries naman on mga stress related fractures. Unless na lang kasi like athlete na may game na or in season na, so kailangan ng Yung may hinahabol na ibalik time sila. frame. Oo, may hinahabol na time frame. Kung wala ka namang hinahabol na time frame, okay. Will it affect normal delivery? No naman. Kasi once it heals, okay na yun. siya. Pero kailangan din natin i-consider gaano kalaki ba tong pasyente? Itong si yung ating nagtanong. Yes, si May. Si May, kung matangkad ba si May or maliit ba yung hips ni May. Kasi kung medyo balingkinitan at petite siya, chances are baka ma-CS rin Yes, talaga CS. siya. Oo. Kasi depende yun kung kakasya yung ulo ng bata pag nag-pelvimetry siya eh. Kung hindi, malamang ma-CS. Ikaw CS ka na. CS ako. Emergency CS. Ayun. So basta ang importante, kailangan pahilumin muna Oo, yung pahilumin kanyang mo muna fracture. yung pelvic stress fracture. Okay, thank you so much, May. At ngayon naman, meron tayong kasama sa Skype. Legal question ulit ito, Kong, no? Kasama po natin si Miss Nonalita Puyo, 52 years old, mula sa Cruzaligas, Quezon City. Ang question niya something to do sa mga testigo raw na ayaw humarap sa korte. Okay. To know the story, no? Puntahan natin si Miss Nonalita. Good morning, Miss Nonalita. Good morning po. Kasama po natin ngayon si Attorney Kong Ering Tanyada para po sagutin ang inyong tanong. Go ahead po. Itatanong ko lang po kung madidismiss po ba ang kaso kapag hindi namin naiharap yung testigo? Well, kung yan po ay masabi po natin, nag-iisang ebidensya po ninyo para mapatunayan na kayo po ay dapat mabigyan ng desisyon, pwedeng i-dismiss po yung kaso. Kung meron po kayong mapagkukunan ng iba pang mga ebidensya na kailangan para matulungan ng korte para mabigyan ng desisyon sa panig po ninyo, hindi madidismiss po yung kaso. So depende po kung yung testigo po ay material sa kasong ninyo o hindi material sa kasong ninyo. So kailangan po natin tignan kung meron ba talagang ibang ebidensya na magpapatunay sa kine-claim ninyo sa kaso po ninyo. So yun po. Pero kung siya lang po yung testigo po ninyo at wala nang ibang ebidensya, malamang po pwedeng ma-dismiss po yung kaso ninyo. Paano po kung
bang meron na po siyang sinumpaang salaysay na nasa judge na po? Sa ating batas po, maski meron po siyang sinumpaang salaysay, may karapatan po yung kabilang panig na mag-cross-examine sa mga sinabi po niya sa kanyang sinumpaang salaysay. Hindi automatic na porket binigyan na nag-submit po ng affidavit, okay na yon. Hindi po. Unang-una, kailangan mapatunayan sa harap ng judge na siya mismo yung pumirma ng kanyang sinumpaang salaysay. Pangalawa, pagkatapos po nun, kailangan bigyan ng karapatan yung kabilang panig na tanungin yung testigo sa mga sinabi po niya sa kanyang sinumpaang salaysay. Ay, paano po kung tinakot na po yung testigo? Hindi po ba pwedeng padala ng korte yun na para mag-appear po sa kaso? Ay, kailangan. Usually, nagpapadala po ng subpoena, no? Duces tecum ad testificandum, no? Pinapadala po ng korte yan para mag-appear. Kung hindi, pwede po rin siyang ma-cite in contempt. So, kailangan na yun po yung isa sa pwede ninyong gawin o sabihin po sa inyong abogado na mag-issue ng subpoena ang korte para to compel the appearance of the witness. Ay, sabi daw po ng piskal namin, hindi na daw po ganun ang batas ng judge namin ngayon na nasa San Jose Occidental, Mindoro. Hindi. Yan po ay still part sa atin na mag-issue ng subpoena ngayon kung i-request, no? Pero kung hindi magpakita yung testigo, wala tayong magagawa po. Pero pwede po mag-request na mag-issue ng subpoena ang korte para mag-appear yung testigo. Ganun po. Okay po? Ganun po ba? Nanay Donalita? Ano po? Opo. Nay, tural, medyo malapit naman po kayo sa aming estasyon dito sa UNTV. Bukas po ang aming action center, no? Law center Law dito. center. Oo, sa aming pong himpilan. Maaari po kayong pumunta, naka-ready po ang ating mga abogado para mas mabigyan po kayo ng mahabang at mas detalyadong mga advice po sa inyong problemang legal. So nanay, hintayin na lang po namin kayo dito sa aming himpilan. Stay on the line lang po, makikipag-usap sa inyo po ang aming staff para po ibigay sa inyo instruction kung paano po kayo maaaring pumunta rito. Maraming salamat po, Nanay Donalita Puyo. Salamat po. Right. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating public service hanggang sa pagtatapos po ng ating programa. Kaya maaari nyo pa ihabol ang inyong mga legal and medical questions. Thank you so much, Doc Janice and Kong Eric. Okay, puntahan po natin ang ating word for the day. Word for the day. Contentious. Adjective. Argumentative, quarrelsome, ready and eager to argue, bicker, or debate. Example sentence. As a rule, I tend to avoid contentious topics if conversation which might lead to arguments. In Tagalog, pagmumula ng pagtatalo. Controversial when you say Oh, it's your turn. my turn na naman. It's Operation Tokhang has been a contentious issue of the Duterte administration because of the extrajudicial killings and lately the kidnap and murder of the Korean in the Philippines. Ang haba ng sentence ni Kong. Okay. Ako, meron. Ikaw Sige, din. go. Naku, It's ready. very difficult to work with a contentious group of people. Avoid Nag-isip contentious ako. people. Correct. O sa pag ganun yan? Oo. Go. Sorry pala. Isip ka na ha. Meron na ako. Thank you for that wonderful question. May answer na ako. Kailangan ganun muna tayo, di ba? Gay marriage has become contentious issues for decades. Ako na. Ikaw naman. Thank you for that wonderful question. I do believe that.
Then the contentious executive order of U.S. President Donald Trump has created debates all over the world. Correct. O, diba? And the winner is... And the winner is kayo. Bigay ang corona. Anyway, sa mga mahilig ba kayo magkalikot ng inyong mga Siyempre, sasakyan? hindi ko. Ha? Siyempre, iba hindi. lang. Hindi Ay, kasi naalala ko dati, pag kunyari nasisiraan ka, bubuksan ko pa yun, gagawin ako. as if alam mo, no? Hindi ko alam. Hindi kasi yung mga ibang may ibang car enthusiasts, ang ginagawa nila, no, yung makina pinapalitan, Yes. no? Yung tambucho Pinapaingay. pinapaingay, no? Kailangan po natin malaman kung ano yung iba't ibang mga rules tungkol dito. Panoorin po natin ang ating manibela. Tungkol sa pag-modify o pagbabago ng mga sasakyan, kaya ito ay four-wheel drive o kaya two-wheel drive katulad ng motorsiklo, ay dapat bago i-modify yung sasakyan ay humingi muna ng permiso at certificate of roadworthiness doon sa manufacturer nung sasakyan o motorsiklo na babaguhin o imo-modify. Bukod dito, kailangan din ay ma-inspect yung vehicle at makita na ito ay ligtas na gamitin. Yung pagbabago na ginamit ay hindi nakabawas o nalagyan ng panganib yung paggamit ng sasakyan. Kapag na-violate ito, ay mayroong karampatang multa. Actually, yung pagmamodify ng muffler, in particular sa mga motorsiklo, lalo na kung ito ay puputulin at paiikliin, ito ay huhulihin. Kaya nga, dapat susunod tayo sa mga alituntunin ng aming tanggapan na nagbigay ng pribilehyo para makapagmaneho. Kasama dito ang pagbabago ng muffler, lalo na kung ito ay paiikliin para makagawa pa ng higit na ingay. At ito ay pinagbabawal, sabi na nga natin, dahil ito ay isang uri ng polusyon. Ang tawag dito ay noise pollution. Yan. So, Kailangan ng certificate. bago magkalikot ng sasakyan, kailangan humingi ng permiso. Dahil, syempre, ang nasa records ng ating LTO ay yung custom-made. Oo. No? So, if you're going to change the doors, instead of opening ganyan, sideways, pataas pataas, ay kailangan humingi ng Tsaka pati permiso yung yan. ano, Makina. Pintura. Oo. kasi Change iba, color. ano eh. Change color. Oo, yung iba wala, hindi na pinapaayos. Mahirap yun, lalo pag Oo. gusto mo ibenta yung kotse. Oo. Anyway, puntahan po muna natin ang ating mga kaibigan sa Hungtahan, kay Attorney G at kay Jocas at syempre si Miss Universe, si Beth Santiago. Akala ni Beth, nakalimutan ko siya, Miss Universe. dito. Andoon yan kahapon sa Samoa. Aha. Samoa? Hindi Pacific. Sa Samoa? Pacifico. Yung capital ng Samoa is Apia. Yan ang bet natin, di ba? Si Beth Hindi kami Santiago. makaget over with dito sa Miss Universe. Alam mo kung si Tita Angel sumali? Kung si Tita Angel... Si White Lady? Ang white, siya ang Miss Universe ni Diego. Ano mo kahit hindi siya sumali, Miss Universe pa rin siya ni Ni Jake? Diego. Pero ano ang big winner talaga doon kahapon ang Pilipinas. Yes. Di ba? Talagang kita niyo naman kung paano na i-promote ng sobra-sobra ang Pilipinas. Wala yung you cannot quantify in terms of yung kikitain in terms of yung publicity sa atin. In terms of the number of tourists that will be coming to our country, ang mga business opportunities, yun lang ayusin natin ang ating peace and order. Kaya kahapon Linisin ang PNP. si Secretary Wanda, yung sinasabi siguro next year dito na ulit, magpo muna. hindi kaya, pahinga muna. Grabe naman. Kawawa rin mga pulis. Oo, ang hirap din. Grabe ang preparasyon mo Basta dyan. dito sa atin, wala tayong ban on 7 countries. Wala.
wala. Wala. Mali yun ko. In fact, lalong dumadami nga ang tumututol ngayon kay Donald Trump dahil it's really very mean. Ano bang sabi ni yung ranking na Democrat na senator? Mean-spirited, and may isa pa siyang word na napaka... Si Senator Schumer. Mean-spirited, sabi niya, and etc. Dahil, umiyak pa nga siya dahil talagang hindi maganda. Dahil para bang nag-profiling ka, and then largely mga Muslim ang tina-target mo, ang mga Muslim may majority countries. But which is only consistent naman sa kanyang campaign Pangako niya. mission. Oo. Pero sana medyo pwede mo naman gawin yun without appearing to be that obnoxious or mean-spirited. Kong, babalikan namin kayo ha. Maraming salamat. Punta natin sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Ano nakain at kompleto kayo ngayon? Maaga si Tita Beth ko. Grabe ka naman. Hindi na kami umaten sa Okada kagabi kaya para maaga kami ngayon. Biruin mo, bukas niyan, sino naman na absent? Wala kuya. Wala pa sa plano. Wala pa nagpapaschedule. Wala. Last week and the week before, perfect attendance kami kuya. Yung kahapon lang si Tita Beth medyo... May sakit. Nood lang yan ng Nanood na ng Miss Universe. Aabot naman ako kahit manood ako. Ikaw naman. Pwede naman May yan live manood, stream di ba? naman. Nataka ako kung bakit talagang hindi pwedeng hindi naman. magsasalitan no? Hindi pwedeng hindi magsasalitan talaga na. At least kuya nagsasalitan, hindi Ngayong linggo na to, wala pa yatang binibilang ko lagi, kailan kaya nakabuo itong tatlo Uy, na to? 2 linggo nga Isang kami linggo. complete. Wala ka kasi. Uy, 2 linggo. Tuwan naman ako, naka2 linggo kayo. May sakit pa kami Diba? noon na talagang Wala pinilit man lang talagang 1 buwan, gano'n. Wala man lang. Mayamot On the way there. kakayanin namin. Malapit naman. Kuya, pero congratulate ko muna si Narina at yung mga kasamahan natin. Siyempre, napakagandang coverage yun. Kuyatan kahapon. talaga. At saka kita mo naman yung mga nahihila ni Rina kahapon na mga nayin. Kahit nakatingin sa taas. Alam mo, isa lang Nakakita sasabihin ko sa iyo, Attorney George. Abogado ka nga. Kita mo ganyan sa korte. Bilis mo Yung pagka medyo iwas mo yung usapan sa iba gano'n. Kala ko hindi mo na mahalata Nahalata mo pa rin. Na yung mga tipong congratulate mo na. Siyempre, malilito ka nga niya, no? Hindi ganun ang abogado lilituhin yung kalaban para tapos tsaka ngayon babanatan ng... I-divert ko yan. Diversion. Successful na Hindi, but just the same, sundan na natin yung kinasabi mo. Pero hindi ako talaga umpisa pa lang. France sabi ko France ako. Talaga, parang Ako USA and France. Well, yung in all fairness and dun sa kumbaga parang hindi naman dahil sa ayaw mo dun sa kandidata natin parang nagiging realistic lang tayo doon sa sa katotohanan. Hindi totoo naman yun But of course we are proud na nakasama yung ating kandidata. Kababayan. Kuya, nakakakaba talaga nandoon ko sa Tsaka yun buong mundo nga. nanonood Hindi nga sa'yo. siya kinabahan, Jel. Ako kinabahan ako for her. Ako rin. Parehas tayo kinakabahan sa kanya. Pero Hindi. pero for for sabihin natin yung sa ganung situation, minsan madali magsalita. Madali magkomentaryo, pero Wala naman tayo doon mismo sa lugar. iba yung sitwasyon ng isa nga lang reporter 'di ba? Halimbawa, reporter ka. Kahit nasabihin mo pa na matagal ka nang nagre-report, minsan pagka yung standby, ganyan naiiba na biglang pagdating mo. Naiiba. Kinakabahan. Diba? Yung nga lang pag nakakasama mo si kuya dito, araw-araw na, hindi ka pa rin Angel. masanay. Tita Angel, binabasa na nga lang sa prompter. Mali pa di ba? Ganun talaga hindi, napakahirap din yung pressure kasi. In Yung fairness, pressure, millions sa nanonood. Tsaka lalo na yun na naiisip mo, nire-represent mo yung country, pinanonood ka sa buong mundo. Isip mo yung basher mo. Basher mo beforehand. Yung great expectations pa kuya ng inyong mga kababayan Yes. na mananalo ka. So, siyempre, the more you think about it, the more nga siguro naman kakamali ka And ang ano na lang is, let's just be kind enough, Yes. diba? Para naman, halimbawa, ay yung suporta, okay, meron na tayo. Ano na lang tayo, wag naman natin ng parang, wag naman natin para bang
oh, ang gagaling natin masyado. perfect tayo eh, no? Na para naman tayong nakasali doon. Eh, no matter what we say, kaya, may sasabihin ka, dapat ganito, sinagot mo. Eh, sorry, hindi ikaw ang Miss Universe candidate eh. Di ba? Parang, Tama. sorry naman dahil hindi ikaw nag-qualify kagaya nung Ali, nag-qualify, di Hanggang ba? top Umabot 6 sa pa. top 6. And sorry naman, hindi naman ikaw naghirap din dun sa pinagdaan ng hirap ng tao para Isang taon din nag-prepare yun. mag-training, di ba? And Binigay niya ang lahat. and sa akin na lang is, let's be kind enough naman na wag naman na nating kasi yung ikaw ay alam mo yung ano lang na tanggapin mo, sumali ka tapos matatalo ka. That's something na kailangan i-overcome mo din yung para wag ka naman masyadong ma-depress, maano yung sarili mo na maawa ka sa sarili mo or later on para bang maramdaman mo pambira naman, napaka-ingrato naman na inirepresent ko naman kayo. Ako representante ninyo, dapat nga medyo may simpatya naman kayo. Huwag na naman po nating Sa akin lang well, of course, hindi naman natin sakop na yung nun. Ibang isa. Tsaka kuya, siguro lessons must be learned. So siguro from henceforth, ang mga lahat nasasali, talaga magbasa naman sila. Kahit newspapers lang. Di ba? Kahit newspaper. Kasi ang tanong kasi kuya, last 10 years na changes. So kahit paano, kung if you always keep a pace with the news, kahit balita na lang, may masasagot ka sa tanong na yon. Okay ba? Sa 10 taon. Like, magsalita ka tungkol sa climate change. Social media. Advancement ng technology. Yes, marami. Pero ako kuya, napakahirap ng kalagayan din ng ating Miss Philippines. Kasi si Maxine, kasi naman kuya, isipin mo against all odds, number one, ang incumbent Miss Universe si Pia. Hard act to follow. Tapos sa Pilipinas pa gagawin ng Miss Universe, sino naman ang mag-expect na back-to-back pa, pagkatapos sa bansa mo pa, parang lutong Macau naman. Decision. Aminin na natin, wala mag-expect talaga. Correct. Medyo yung mga Pilipino lang kasi na bilog yung isip na maaaring manalo. Pero Back-to-back. isipin natin, talagang back-to-back na tapos sa Pilipinas pa. Isa pa lang ang imposible naman Isa yun. pa lang ang nag-back-to-back. Puerto Rico. Venezuela. Venezuela. Hindi ba? Alis na natin yung mga whatever it is na sa atin na lang ngayon is kung ano yung lessons na kagaya sabi ni Manong Joe, di kuhanin natin, di ba? Paano tayo mag-a-adjust. Tsaka sa kuya, next time. alam mo, kanina pinag-uusapan natin, sabi ko nga, dapat magbasa ng Biblia. Well, Because everything is in The Bible. there, di ba? One of the most important, kumbaga sabihin na nating publications, and that, the most, siguro dahil, diba, pwede mo sabihin talaga yun, na Siya yung lahat ng klase ng nag-iisa. Andun na. wisdom is Nandun there. Andun na. But tama naman yung na yun. Proverbs, And then, all that, yun naman, lahat kasi talaga ng, sabi nga, you cannot consider a man learned unless he knows the Bible. And you cannot consider anyone illiterate if he knows the Bible. Diba? Kaya maganda yung suggestion na yun. But just the same, sa akin lang, siguro, naman tayo? Let's be kind to one another. Tsaka sa komentaryo naman natin, meron naman punto yung kaya sinasabing ano ba yung natutunan, paano ang gagawin sa susunod. Sabihin naman po natin din ng hindi naman masyado masakit. Yung hindi nakakasakit. Na parang kasi siyempre dapat 'di ba maki-ano ka naman, You have to refer to it. makiramay ka naman, 'di ba? Para di ba? At least 'di ba yung man lang maibigay mo man lang yung hindi yung dapat Ganito, parang ganito. tatanga-tanga naman kasi kasi naman 'di ba parang kasi naman Hindi, tsaka top 6 nga siya. Yung Miss USA. Alam mo kuya, looking back kuya, kung ako sa kanya, kung nasagot nila ng gusto, dapat ang sinagot niya, changes past 10 years, cyberbullying. Kasi Diba? Dahil siya, binabas din siya. Diba? Biktima siya. Diba? Yun lang, siyempre, madaling sabihin kung, di ba? Kasi maraming, minsan maraming, kagaya halimbawa, nag-deliver ka ng speech, especially if it is impromptu ang speech mo. Marami kang alam na nandun sa stock knowledge mo that may lalabas. But just the same, after that, marami kang maiisip na,
Dapat pala Ano, nasabi sinabi ko yun. Ang dami mo nang nasabi. Ano yan kuya, yung Monday morning quarterbacking na sinasabi nila, di ba? Looking from hindsight. Dapat lahat talaga perfect na dyan kasi from hindsight Tapos na eh. Tapos diba? na. Tapos na. Nangyari na. Kaya, Nangyari na. madali na magkwento. Iba talaga yung pressure. May pressure. But just the same. Congratulations. Of Tsaka course. congratulate din natin na at least walang nangyari hindi maganda habang ginagawa Ang Pilipinas talaga kuya ang big winner doon dahil syempre nakita talaga ang ganda, ang galing ng Pilipinas. Talagang ito world isang napakagandang pagkakataon na maipakita natin na dito sa Pilipinas pwede tayong makapag-hold ng ganyan. No, tsaka imagine, security-wise. Attorney George, walang nakidnap na Miss, di ba? Walang bomb threat, Kandidato sa Miss Universe. Sabi nga Tumaba na si Miss Canada dito eh. Sa kakakain eh. Sabi nga nung Miss Universe, diba sabi niya, this is the best show ever. Tsaka walang sumabog Si na kung Steve ano Harvey, pa, buhay pa. diba? Si Steve Harvey buhay pa. Buhay pa si Steve Harvey, di ba? Oh, He si- got it right. Si Steve Harvey, Magaling. kita mo, mukhang makakauwi ng matiwasa eh. Pero sa- Ng buo. we also have to commend the guy. Yeah, very good. Because he was able to handle himself very well, considering that he made a big blunder in the past. Di ba? Malaking yun. Dalawa ang tinamaan niya nun kuya, kaya nga Yung recovery niya. Galing. Perfect. Maganda yung dahil tama nga naman, yung na-redeem mo yung sarili mo this time around. At saka sa diba? Pilipinas pa. Dito sa Pilipinas pa. Huwag lang siya pupunta sa Wag lang sa Colombia. Colombia, kuya. Marami palang galit. Kung saan ang pinaka Yun, mas- kasi dalawang side yun eh. Kahit naman sa Pilipinas medyo meron ding mga tinasan siya ng kilay because of that dahil parang tinanggalan niya ng corona for Oo. Pero in the end, kuya, di ba nagpasalamat pa nga si Pia kasi siya yung naging most popular Miss Universe dahil dun sa nangyari. mabilis din naman ang pick up nung Steve Harvey. Thank you Sabi rin niya, siya. at least thank you din for making me the most Popular famous host. host, diba? At saka kuya, congratulations na sa guest mo nung nakarang linggo, si General Albayalde. Talaga yung mama naman eh. Kita mo naman na-interview pa kahapon ni Rina. Napakasipag doon. Alas 3 pa lang na madaling araw, umiikot tayo kahapon. Pero meron akong chismis ha. Ano? Ewan kung gaano katotoo. Squirrel mo na naman. Sabi na, iba, kita mo naman ha. Kita mo naman nagdadala sa akin, social squirrel. Dati ibong tiririt lang. Oo, bit no squirrel ko. Meron daw na mga KGB na nakapasok na. Ba may KGB pa? May presence daw na KGB. Pero mo, habi ko, ikaw ugali ka talagang imported eh. Pag KGB pa ngayon ng... Disbanded na ang KGB. FSB na kamo, FSB. Oo, sabi sa akin may KGB daw. Ano yung KGB? Nako, nako talaga nga naman. Ang dami natin Pero anong naabangan. sabi ng squirrel mo kuya? Na additional, wala pa ba yung tungkol doon sa ano? Kernel Saan? lang, kernel. Yung sa ano, yung di ba yung... Yung listahan? Listahan. Hindi, maliban dyan yung nakuna ng tape kuya, wala bang sinasabi? Yung nagplanting Yeah, rice. yung sa raid. Yung nagplanting sa call rice. Oh, hindi, meron na, marami. May dala-dala sa akin, may dala-dala sa... Oo, ay, Baka pwede mong pakilala sabi niya, squirrel na yun. Babaya mo at nanginginain pa ng pine tree. Galing ng squirrel, pumipirma eh. Tsaka hindi lang yun ha. Kita mo, naglalakad ng patayo. Baka ibang squirrel yan. Oo, sige. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It's January 31, 2017, 6:32 in the morning. Sa mga hindi pa naggumigising, gising na po. Late Malilate na na. kayo. Ma-traffic na. Late Ang bawal na, po. kailangan na natin mag-almusal, Oh, ang tanghali bawal na. po sa ating mga kalansangan po ngayon ay number 3 and 4. Yeah. Speaking Doc of Janice. late na nagugutom na tayo, nasa na bang almusal natin? Nasaan si Kikay? Ay, baka mamalengke pa. Good morning, Kuya, at good morning sa ating mga kasangbahay. Oo, Doc Janice, medyo talit si Kikay dahil ang layo ng pinuntahan ko ngayon dahil ngayon nandito ako ngayon na live, fresh na fresh dito sa Las Piñas Public City Public Market. Dito po yan sa Zapote in Las Piñas. Kaya ito na mga kasangbahay, iaatin ko na sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Ito unahin natin ang ating mga sariwang isda. Ito mga kasangbahay, ang ating lapu-lapu ngayon ay pabanak sa presyong 380 pesos per kilo at ang ating
ating hipo naman po ay pumapatak sa presyong 450 pesos per kilo. Medyo mataas katulad po nitong salay-salay sa halagang 240 pesos per kilo. At ang ating galunggong naman po ay ang halaga po nito ay 140 pesos per kilo. Katulad po nitong hiwas na ating 140 pesos per kilo din. At syempre, ang ating bangus naman ay hindi magpapahuli sa halagang 160 pesos per kilo. Mga kasangbahayan ng ating mga isda, ito pumunta na tayo sa ating mga karne. Oo, ito na, papunta na tayo doon. Good morning! Good morning po. O, ito na mga kasangbahay. Oo, ang dami. Ang dami nang nagaganap dito sa palengke. Bukas na ho sila, mga 3 a.m. pa lamang. Saan ba yung ating karne? Ito, ayan. Good morning po, good morning. O, ito mga kasangbahay, ang presyo ng ating mga baboy. Itong buto-buto po natin ngayon, mga kasangbahay, ay bumabanak sa presyong 175 pesos per kilo. At ang ating pork chop naman po, 185 pesos per kilo. At syempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating crispy pato sa halagang 160 pesos per kilo. At ang ating favorite na liempo naman po, 215 pesos po yan per kilo. Yan ang ating mga baboy. Ito, maglakad naman tayo sa ating mga masustansyang gulay. Ito, ayan na ang gulay. Ito mga kasangbahay, ready na rin sila dito. Kaya simulan natin. Ito ang ating repolyo po mga kasangbahay ay pumapatak sa presyong 90 pesos per kilo. Habang ang ating pechay bagyo naman po, 70 pesos per kilo. At syempre ang ating kamatis naman po, 80 pesos per kilo. At ang ating sibuyas naman po ngayon ay pumapatak sa presyong 100 pesos per kilo. Samantala, ang ating luya naman po, 120 pesos per kilo. At ang ating kalamansi naman po, 100 pesos per kilo. At ang ating ampalaya naman, bumaba ang ampalaya ha. Dati higit mga 120 to mga 100. Ngayon, 90 pesos per kilo lamang. Tapos ang ating talong naman po, or eggplant, ay pumapatak sa presyong 80 pesos per kilo. At ito pa, hindi pa papahuli. Naku, ang dami ng gulay. Ang bawang po ngayon, 180 pesos per kilo. At syempre, last but definitely not the least, huwag natin kakalimutan ng ating patatas. Naku, marami kang magagawa dyan, mga kasangbahay. 80 pesos po yan per kilo. At syempre, mga kasangbahay, alam nyo naman ha, gusto ko na rin pala magpasalamat dito kay Kapitan Dennis Santos Aguilar, pati na rin kay Mayor Imelda Aguilar dito po sa Las Piñas City. Kaya alam nyo naman, mga kasangbahay, kaya gising na, bango na, at punta na dito sa Las Piñas Public Market dahil kapag maaga, may buena mano at may diskwento. Ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Balik sa iyo dyan sa bahay. Okay, Kikay, daan ka muna sa bahay ng mga mami ko. Huwag ka na mag-almusal. Anniversary naman. Anniversary nila ngayon. Oo nga. Oo, dadaan ako dito kay mami. Maraming salamat sa iyo, Kikay. Yan, galing po siya sa Las Piñas Public Market. Tinatanong ni Monica kung malapit lang naman pala. Sabi ko, okay, malapit. It depends on the time. Kasi kung traffic, medyo mahirap siya puntahan. Actually, pag hindi traffic, lahat malapit. Oo, ay, hindi, pero in all honesty nga, kasi from here, going there, kunyari, early morning, walang isang oras na sa Las Piñas ka na. Pero, pagka medyo rush hour, depende sa traffic. depende talaga. Correct. Oh, ito, meron tayong bisita. Nasaan ba si Angela? And of course, it's Tuesday today. Di ba mawawala ba ang ating SSS? Good morning. Good morning. Ma'am Beth. Ayan. Para sa ating mga kasangbahay, yan, nandito nga po makakasama natin para po sa SSS Concern si Miss Beth Soralvo, ang kanilang Senior Analyst for Public Affairs Department. Good morning again, Ma'am Beth. Good morning, Angel. Good morning, Kuya. Good morning sa inyong lahat. Syempre, no sila ni Monica. At ito nga po sa pagpapatuloy ng ating public service mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers, may mga magtatanong po sa inyo, Ma'am Beth. Okay, unahin na po natin via FB page si Mafi Frias mula Tantangan, South Cotabato. Ang kanyang katanungan, nagpakasal po ako 2 years ago at mayroon na rin po akong baby. Gusto ko po sana isama sa beneficiary ko ang anak ko at i-update na rin po ang name at civil status ko. Ano po ba ang requirement at paano po ang proseso sa pag-update ng information sa SSS? Yes. Napakadali lang naman tanong niya. So, basta may mga copy siya ng NSO na birth certificate, marriage contract nila, then magpipill up siya nung SSS Form E4 o Data Amendment Form.
Then, ipapareceive niya yung SSS, lalagay niya yung mga data gusto niya pabago, pareceive niya. Then, yung mga photocopy nung kanyang mga marriage at saka birth, isasama niya dun sa form. So lahat ng mga documents na kailangan, ando lang naman. Tapos meron siyang i-fill up na ano po bang Yung form yun? status sa E4, data amendment form. And then, within how many days po para malaman po? Madali lang, mga 3 weeks yan. 3 weeks, okay na. So, ang gagawin po ba, meron po ba mag-i-inform sa kanya na updated na yung kanyang status o siya ang kailangan mag-update? Pwede siya magtingin na mag-verify nung kanyang name. Halimbawa, dalaga ka siya nung pag naging madali lang makikita niya sa website o sa SSS mismo. Okay, maraming salamat sa iyo, Mafi Frias, para sa iyong katanungan. At dumako naman tayo mula sa San Jacinto, Pangasinan, mula pa rin sa ating FB page. Siya po ay si Elmer Fernandez. Ma'am Beth, ito po ang kanyang katanungan. Meron po akong loan sa SSS. Recently ko lang po nalaman na hindi po pala yun binabayaran ng employer ko kahit na kinakaltasan nila ako para doon. Mapapatawan pa rin po ba ako ng penalty para sa hindi na bayarang loan? Posible po ba na hindi ko na mapatawan ng penalty? Hindi na ako mapatawan ng penalty kung sakaling mapatunayan ko na kasalanan po ng employer ko kung bakit hindi nabayaran ang loan ko. Okay. Yung penalty talaga hindi siya maaalis. Pero yung employer, meron tayo dyan na kaparusahan pag hindi niya niremit yung mga dinidak niya na loan payment. So, pwede siya mag-file ng complaint laban doon sa employer. Pero yung penalty talagang yun. Kasi yun yung kaparusahan dahil di niya pagbabayad. Kahit hindi niya kasalanan, meron pa rin paukulang penalty. Employer na. Oo. Pero what if, kunyari lang ang kanyang sitwasyon, nag-declare na ng bankruptcy ang kanyang employer, paano niya mahahabol yun? Ngayon kasi, pwede kung siguro pero mahirap din, may tayo sa SEC, yung korporasyon, o may mga board of directors sa SEC, mabe-verify. Pero napakahirap, isa-isahin yung board of directors. So, ang gagawin na lang niya, ngayon habang meron tayong loan penalty condonation o yung loan restructuring, pwede niya apply para matanggal yung penalty. Yun naman habang pala. maaga pa. Kaya lang sana masingil yung employer. Okay, maraming salamat sa iyo kay Elmer Fernandez dun sa kanyang katanungan. And I hope nasagot po namin ang inyong mga katanungan tungkol sa SSS. Ma'am Beth, meron po ba tayong mga announcement o anything new sa SSS po? Yung loan restructuring program na yun nga matatapos sa April 27 na matatanggal yung penalty, which yung malaki masyado yun eh. So, ito yung pagkakataon nila para maka-update dun sa kanilang mga loan. Installment naman siya. Halimbawa, natira yung 20 mil, i-installment niya yun for 2 years or 3 years para ma-wipe yung penalty niya at makabayad siya dun sa loan niya. Meron din pala nagpapatanong, Ma'am Beth, paano na daw? Kasi di ba yung pag kami mga delayed o yung mga delinquent payers, meron penalty. Paano naman daw yung mga advance na nagbabayad ng kanila? Meron na din sila mga incentive ba? Dati meron inalis yun eh. Wala na. Yung meron tayong inaalis na parang percentage. Okay. So, maybe, baka sakali, di ba, pagdating ng panahon, God willing magkaroon ulit ng ganyan na restructuring program tungkol sa incentive. Okay, para po sa mga iba pang detalye, karagdagang katanungan, saan po nila pwedeng makontak ang SSS? Meron tayong call center 920-6446 hanggang 55. Ang ating interactive voice response, the computer siya, 917-417 o ating website www.sss.gov.ph. Ayun. Alright. Meron ka po bang babatiin? Okay lang. Wala. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Beth Soralvo, ang Senior Analyst ng Public Affairs ng SSS. Maraming salamat, Ms. Beth. This time around, dumako naman po tayo sa ating What's for Breakfast. Kasama natin ang ating paboritong kusinanay dito sa kusina. Good morning, Nanay Nene. Good morning, Miss Monica. Good morning, Kuya. Oo, ang sarap nung inanda mo sa amin. Kanina pa yung sinisipat ni Doc Janice. Talaga excited kaming matikman itong ipe-prepare mo sa amin. Ano ba ang tawag sa yung specialty ngayong umaga? Specialty natin ngayong umaga is yung ating spicy pork ribs. Ay, ang sarap! Look at that, diba? Itsura pa lang. Pinsan siya ng parang hamonado. Instead na gumamit ako ng pineapple, ang ginamit ko is citrus galing sa farm. Oh! Meron kami yung parang local kit. Cut ba yun?
kiat-kiat. Oo, yung parang meron maliit na maliit. pongkan. So, yun ang ginamit ko sa kanya. Dito sa spicy, ano. So medyo may asim na onte, no? Na lasa siya. Asim, may tamis. Oo. Sama-sama siya, may anghang. So lahat ng flavors nandyan na. Bursting with flavors, ika nga. Yes. So ano ba yung mga ingredients natin dito, Chef? So, mga ingredients natin dyan ay slab of pork ribs, 1 cup barbecue marinade, Okay. 1 cup cinnamon, 1 cup oyster sauce, 1 cup hot sauce, Okay. 1 cup garlic beans, Okay. 1 cup fresh orange juice. Chef, ano yung sinamak? Sorry, hindi ako familiar. Yung cinnamon, yun yung parang seasoned vinegar na may mga spices na siya. Saan to madalas nakikita province? Sinamak? Kahit saan? Para madali naman Actually, mahanap. sa mga regional, ano siya. Basta sinamak ang Basta, tawag sa kanya. the first time na matikman ko na siya, sinamak. The irony of it, nung matikman ko pa siya sinamak, nung nasa USA ako. Sa Nung ibang nasa bansa pa. Pilipinas ako, hindi ko siya kilala, yung sinamak. Pero nung nasa USA ako, may nakita kong sinamak. At buhat nung matikman ko siya, naging favorite ko na siya. So vinegar siya na may, na may konting Seasoned, spicy. yeah. Seasoned flavor. vinegar siya. Okay, Chef, ano ang ating step-by-step procedure? Madali lang. Yeah. Ayan, ihalo lahat ng ingredients. I-mix lahat yan. Ano yan? The Soy cinnamon. sauce? Yeah, una yung Cinnamon. barbecue marinade, then Okay. the cinnamon, Okay. then the oyster sauce. Pagsasama-samahin lang, Yan, no? pagsama-samahin lang, the hot sauce. Pati hot sauce. Tapos, ayan, yan, yung orange juice or the kiat-kiat. Yan yung galing sa... Oo, katas ng Oo, ayan. kiat-kiat. Nilagyan ko na rin siya ng garlic para dagdag flavor. Then, i-mix lang siya. Tapos, ilagay yung slab of pork. Actually, mas Ibababad mo masarap lang. siya, mas matagal siya. Overnight, okay lang. Pero minsan, pag ginagawa ko, advance pa lang. At least ilan? Ma-marinate ko na. At least ilang hours ang parang minimum? Mas maganda syempre overnight. Overnight lagi. talaga ang most Overnight, ideal. Para talagang Ma-absorb, Tapos, no? pag lulutuin mo siya, pwede, ayan, parang i-brown mo lang both sides. And Walang mantika? Wala. Hindi ako masyadong gumagamit ng mantika. Sa para healthy, no? Yeah, doon sa sarili niya. Tapos, ayan, lalagay ko na yung marinade niya. Then, slow cook lang for 3 hours. Ay, ang togol pala yung pag ano Hindi, neto? super slow cook naman. Ano mo, kasi, yun ang isang natutunan ko. Pagka daw yung talagang slow cook, ang pagluluto natin, lahat ng flavors, hindi mo na kailangan maglagay ng kung ano ng mga seasoning or ano. Yung lahat ng flavors ng meat, pupunta dun sa sauce. Oo. At saka, kasi 'di ba ang pork ribs, masarap yan yung kapag parang nahihimay na yung parang nagpo-fall fall off the bones na siya. Diba? So yung pala ang Pag sekreto. natuloy na, ang gagawin ko pa siya, naka-prepared na siya. No? May mga parties tayo or what. Basta prepare siya kahit a day before or ano. Gawin na natin. Gawin na natin. Tapos ayan, lalagyan ko siya. Yung nagsisirup na yung kanyang ano, di ba? Ayan, di ba Yung nag-thick sauce. na yung sauce niya. Correct. Sa 3 oras ba naman? Kung hindi ka pa lumapot niyan, ewan ko lang. Super thick na yung sauce niya. Ilalagay ko siya sa ibabaw. And then, ibudbura mo ng kahit anong gusto mo na Seasoning. mga herbs and spices. Kung gusto mo pa ng dagdag na anghang, yung mga kayin, yung everything. Oh, so kumbaga Anything ito, goes. bahala Ayan. na sa Ilagay taste mo buds siya mo. sa oven, ibobroil ko siya bago i-serve. Siyempre, pagka naka-broil ang ano natin, ang meat, di ba? Oo. Di ba? Ang gandang tingnan. Gano'ng katagal mo siyang brinoil? Okay lang, basta makita mo lang siya yung parang nagtututong na yung ibabaw niya. Oh, so mabilis lang dapat, no? Depende sa may mga Sa temperature. merong high, merong low. Pag sa broil naman dalawa lang, it's Oo. either high or low. So medyo ano pala to, simple lang yung halo-halo, ang medyo matrabaho, yung paglulutong talagang procedure dahil matagal. Matagal lang siya, pero kung titignan mo, hindi ka naman mapapagod kasi nandun lang, slow cook. Tsaka sa itsura mo naman, chef, hindi ka naman napagod. Very fresh ka pa Ay, rin, oo, diba? talaga. Kaya naman, naku, excited po kami matikman ang yung spicy pork ribs. Pero bukod dyan, meron ka pang ibang prepare sa amin, chef. Yeah, oo. Kasi naisip ko dahil breakfast ngayon, pwede yan sa rice or sinangag, di ba? With Of egg. course. Siyempre, pwedeng sinangag with egg. Pero nagustuhan ko sa iterno ngayon ng ating special pancit canton. Ay, ang sarap. Pag gusto ko dito sa pancit canton na chef, may parang sauce. Yes, masarsa siya. Oo. Para pag kinakain, di ba? Ayan. Hindi siya dry na dry kainin. Chef, sa mga gustong, Nanay Ninette, sa mga gustong makatikim ng iyong mga i-prepare ngayong umaga, paano ka ba nila pwede makontak for the recipes? Yeah.
pwede niyo ako makontak sa Let's Cook with Kusinanay Ninette. Nandiyan dyan lahat yung mga niluluto ko o kaya yung mga events na ginagawa natin. Pwede rin sa cellphone number 0932-974-1710. Okay. Social media accounts. Ay, sabi mo na kanina, Yeah, yung oo. Kusinanay. And mga gustong batiin, mga nanonood na mga mahal sa buhay, go ahead, Chef. Ay, hindi. Ang gusto ko muna batiin, yung mga 1,000. Kasi nung Friday, nag-launch kami ng mga kusineras, mga home cooks, mga nanay, with 1,000 kiddie chefs. Nagtuturo kami ng mga bata. Tinuturoan namin yung mga bata na magluto or mag-prepare. Yung mga simpleng pagkain sa bahay. Para hindi laging nanay na lang, di ba? Oo, tsaka parang bonding activity rin yan ng Yes, mga yun ang mga anak at bonding. May mga, ngayong summer magkakaroon kami ng mga bonding activities with kids. ayun. And I'm sure ipopost mo naman yung details sa iyong Facebook page, di ba? So, ayan, maraming salamat, Nanay Ninette. Thank you rin. We're so excited to eat na yung mga ginawa mo. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay, pero bago ang lahat, kailangan muna nating mag-usapang pangkalusugan. Okay, thank you Monica and thank you anong pangalan niya? Kusinanay, yan. Okay, pag-usapan natin ngayon ito kung ang kulit ni Angel dito Ilang linggo na talaga niyang nire-request sa akin na ito ang i-topic ko I've tried to look for recent articles on this topic. Kaya lang, walang masyadong bago. So I've decided to, let's just talk about it. Kasi hindi masyadong maraming mga tao ang nakakaintindi or nakakaalam ng kung ano to. In fact, pati si Angel, sabi niya, ano yung topic mo? Hindi ko alam. Sabi ko, ikaw ang nag-request Ang tawag dito sa topic is polydactyly. Ngayon, ano ba yung polydactyly? Sabi nga ni Angel, sa Tagalog daw, 11-11. 11 or extra. I have never really heard of the term yung 11-11, but ito po yung maraming daliri. Oo, No? may So extra. may sobrang... May pang 11. Oo, may pang Kaya 11 or pang 12 silang daliri. Now, it can happen both in the hands or in the foot. Iba ang polydactyly sa syndactyly, ha? Gusto ko lang pong differentiate. Pag polydactyly, sobra. Pag syndactyly, magkadikit. Diba yung iba walang web space? So yun yung difference. Ngayon, they're both actually genetic mutations. Failure of formation or duplication habang nasa loob ng tiyan ng mga magulang. So tinatanong ni Angel kanina, may kasalanan ba ang nanay dito? Wala naman, kasi hindi naman ito dahil sa pagsisigarilyo or hindi naman. Prenatal care. Oo, hindi naman. It's more of genetic or inherited. May mga inherited, it's an inherited trait or yun nga, genetic mutation dun sa kanilang chromosomes. So, ngayon, may iba-ibang klase yan. Meron tayong tinatawag na pre-axial polydactyly, post-axial polydactyly, or central. Pag sinabi mong pre-axial, dito yon. Dito sa may katabi ng hinliliit. Pag sinabi mong post-axial, dito naman sa thumb. Ngayon, nung nagbabasa ako kagabi, sabi nila, mas common daw yung dito lumalabas sa may pinky compared dun sa thumb. Kaya lang, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, mas marami akong dito ko nakikita sa thumb So I guess it depends on the the race. Oo. Mas common sa mga Black African Americans, yung sa dito. Tas Sa Asian Caucasians at saka Asians dito. Indians mas common daw dito. So I'm assuming mas common sa Asians dito. Ngayon, ano naman ang issue kung may ganyan sila? Wala. Actually, wala. It's just that may sobra lang sila. So it's more of the social effect, social aspect. Kasi natutokso yung iba sa eskwelahan. Lalo na yung mga bata, syempre. Kasi feeling, abnormal, ang daming daliri. So yun yung nagiging parang disadvantage lang nito. The other thing would be, normally non-functioning siya Yun ang next question ko. Functional Normally ba siya? non-functioning siya kasi when you do x-rays, makikita mo may buto siya. Makikita mo may balat siya, may kuko siya. Pero karaniwan wala siyang tendon. So pagpansinin nyo, parang kunyari, example, Kung nakaganito lang pa rin siya. yung isa. Gumagalaw siya kasabay nung katabing daliri kasi wala siyang on its own tendon. Although merong paring iba na may sarili siyang tendon, mas common yung wala.
No, for others, Doc, kasi bata pa lang, Oo, kasi pagkasilang pag- sa kanila, nakikita na nila, and then the doctor would suggest, sige, patanggal na natin. Yeah. Okay lang naman yun. Yeah. Pero dun, for others na hindi naman nila, although napansin nila or somehow for some reason di nila napatanggal, meron pa rin bang, is it still okay na mapatanggal yun at a Actually, certain age? pwede. In all honesty, surgery lang talaga ang pwedeng makapaggamot dito. Tama ka. Meron kaming tinatawag na amputation. Now, if they're newborn, you do an x-ray and you check and you see na wala siyang buto pa or maliit pa yung buto niya, yung iba ginagawa tinatalian para matanggal siya. Malambot In pa essence, siya na ma-auto-amputate siya. Ah. And it's okay. Kung newborn, hindi yun nararamdaman ng mga baby. baby. Wala So, pang trauma mas sa maganda na at that point pa lang, matanggal na siya. Kasi nga, later on, ooperahan mo na talaga siya. Imagine mo, ikaw, subukan mong kung matigas Kaya, mo pa oo, siya. matigas. Hindi na, kasi may pakiramdam na siya or ano. So, ngayon, pag medyo adult, or hindi man adult, pero pediatric age group, ooperahan mo na yun siya. I-x-ray mo muna, titignan mo, may buto ba to? Ano ba yung laman? Ganyan. And then, when you do the surgery, you will have to look into where is the nerve. Yes. May nerve ba yung kabilang daliri or baka naman yung nerve nasa kanya lang, so kailangan mo i-transfer yon. So yun yung mga iisipin mong factors when you do the surgery for this disease, or hindi man siya disease, or this disorder, I would say. This anomaly, yun, yung Anomaly. better term, this anomaly. Now, kung hindi mo naman siya tanggalin, okay lang Okay lang din. Kasi nga, wala Doesn't naman matter. talaga siyang hindi naman siya, it's not gonna cause a death or it's not gonna cause a disease. So to speak, it doesn't predispose you to any other illness. Although, most of the time, it is associated with a syndrome. Down syndrome, Holt oral syndrome. So may mga ibang pasyente na meron pa silang ibang problem. So when a child is born with this, kailangan mo lang i-check, may iba pa ba siyang parte ba to ng isang syndrome? May iba pa bang problema yung bata? Kasi kung meron, di kailangan mo i-address yun. More than yung extra daliri niya. Kasi Oo. yung yun, aesthetically lang. Oo, aesthetic lang siya eh. Aesthetically. Mukha lang siyang not normal. Pero in essence, you can live with an extra finger. Sabi nila, swerte. Who knows? Di ba? May mga nagsasabi, swerte daw to. But then again, yun nga, ang ano kasi niyan is it's usually non-functional eh. So I would suggest, well, for those who say you are pregnant and then your child was born with an extra digit, kung sa akin, patanggal mo na lang early on, like when they're newborn, kaysa sa papalakin mo pa, tas surgical procedure na rin talaga siya eh. There's really no other way for you to treat this or remove this other than surgery. So sa akin, kung concern din natin is obviously yung social impact niya doon sa pasyente or doon sa bata, mas maganda, mas maaga, ipatanggal mo na lang siya. But yeah, there. So this is what you call polydactyly. And it also happens in the toes, ha? Yes. Hindi lang sa kamay siya. Pero sa toes, usually it's in the small toe. Yeah, the small Hindi yung one. bigger Hindi toe. sa bigger toe. Parang pareho lang din ko. Ganun It's also in the small digit. Pero yun nga eh, I guess because of the race siya eh. Yeah. Depends on what race. And, but in essence, wala rin naman sinasabi nga na may problema kung whichever man siya, kung saan man siya tumubo. No? So, yan po yung tinatawag nating polydactyly. Yun naman pala. Onse, according to Angel. Extra. O, ka lang, meron Polydactyly or hyperdactyly. yun naman pala. Okay. O, maraming salamat, Doc Ja, para Thank sa ating you. usapang pangkalusugan. At gusto ko lang batiin, nagpapag-greet siya ng happy birthday sa kanyang brother na si Bong Solatorio. Yan, from Cynthia Brule of Ireland and family. Again, happy anniversary, 41st wedding anniversary to my parents today. Sa'yo din, happy anniversary. Thank you. 10th anniversary sa inyong Anniversary din asawa. sa Oh. And happy viewing din kay Mother Earth na nanonood sa atin almost every day, every morning. Happy viewing, Mama! Okay.
puntahan po natin ang ating mga kasamahan sa huntahan, kay Attorney G, kay Beth, at kay Jocas. Good morning once again. Oo. Morning. Kami lang yung nagpapaalala ha, kanina pinag-uusapan lang namin bago nyo kami tinawag, yun nga, yung isang kababayan natin na Makeup artist. makeup artist, hindi naman Kim ang pangalan. Pero ang pangalan ni Kit, ano. Nakipag-date kasi dahil sa social media. Nakilala niya. Ngayon, pinaupo siya sa sakyan, may kotse pandala-dala yung walang hiya. Civic. Pinasakay siya sa harapan, tapos bigla siyang pinalipat sa likod. Nung lilipat na siya sa likod, bilang humarurot. So, dala-dala yung 50,000 pesos niya. Na worth gadgets, Gadget, cellphone. cash. Ingat lang po tayo, be responsible sa ating sa social media. Ganun din yung nabalitaan nyo rin yun, Attorney J, yung galing naman siyang abroad. Tapos parang naging boyfriend na nito, nakilala din niya online. Tapos first time nila mag-meet here sa Philippines, nag-check-in sila sa hotel. Pagising niya, wala na. Umalis lang siya. Tapos wala na yung mga gamit niya. Sino? Bago siya umuwi sa pamilya niya. Ibig sabihin, mag-ingat tayo palagi. Huwag Madami tayo po talaga manloloko. ano na lang dyan pa, tanga-tanga or ano. Bawal ang Kit! kung may Simple lang eh. Kung ano, Tito Joe, kung ang show ni Kuya, bawal ang pikon. Bawal ang Dito pikon. bawal ang tea. Ano ba lang, tarantula na lang. Okay. Sige, maraming salamat. Samantala po na kayong papaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Hindi na kasi natin pinapractice ngayon yung don't talk to strangers. Ako yan, lagi ko sinasabi kay Gab yun. Lalo na sa mga online games, minsan hindi mo na alam kung ano merong magtatanong. That's the problem. Ay, ano ba yan? Nahulog. Nasaan na, Kuya? Alam. Nangyari ko yan. Nalaglag. Pero oo nga, kasi talaga dahil sa social media, 'di ba? Minsan hindi natin alam yung kinakausap natin, ibang tao pala in reality, 'di ba? Tsaka mayroon talagang mahilig makipag-usap na i-message ka lang, magre-reply, text ka lang, magre-reply ka na, Correct. 'di ba? Tsaka yung mga friend request, basta maganda lang na gusto napusuan lang yung picture, o sige, add friend, 'di ba? Accept friend. Tatandaan natin yung na-rape at na pinatay pa. Marami na ng mga pinangakuan na magiging model daw siya. Di ba? Model platoon Ayan ang problema kasi nga, 'di ba? Sinasabi ko nga sabi tayo ng sabi doon sa mga bata. Sabi mo, don't talk to strangers. 'Di ba? Pagka may nagbibigay sa iyo niya ng candy, may nag-aalok sa iyo, wag mong tatanggapin. 'Di ba mga bata tayo ganun? Lagi 'yun, don't talk to strangers, don't talk to strangers. Pero ngayon, tingnan natin kung gaano ka-open ang ating mga anak. At ang worst is pati naman yung mga nanay, mga tatay, mga matatanda na ganun ka-open na hindi lang basta stranger yung kausap mo. 'Di ba you need to consider that na hindi mo naman, you don't even know these people from Adam. Tapos makikipag-chat lang sa'yo, nabola ka lang ng konti, nasabihan ka lang na ang ganda-ganda mo. O kaya, di ba, yung baka tipong gano'n, yung sinasabi na naipagbukas ka lang ng pinto, sumama ka na kagad. ka na. Correct. Di ba, parang medyo ilang araw mo palang nakilala sa social media, ay nakipag-date ka na kagad. Di ba? At saka, sasakay ka kagad sa auto ng... Hindi mo masyadong kilala. I mean, ewan na, parang, di ba, ganun ngayon tayo ba naging ka-liberal? Ganun tayo ngayon naging isipin mo, malalaman mo na lang, saan kayo nag-meet? Sa Facebook. Sa chat. Tapos ngayon, ikakasal na kayo? Ngayon mga tipong gano'n, ikakasal. Ilang taon na kayo magkakilala? 3 buwan. Kasal agad. Di ba? Yan ang mga, yan ang mga problema. Para bang may kuya, may kultura na ng yung licentiousness. Di ba? Kaya nga siguro, let's face madalian it. lang, sama na kagad. Ngayon, marami na malandi. Correct. Maraming naglalandi, maraming nagpapalandi. Di ba? Marami nang gano'n na parang... Licentious na. At saka, ang nagiging problema nga is because hindi na tayo nagiging masuri, masiyasat. Tiga mo, hindi lang naman yan dyan sa ganyan. Pati na yung mga nagbebenta ng kung ano-ano.
Pati ba naman luneta na, ibebenta na. Binibili naman, di ba? And Kuya, social media has a lot to do with it. Yan ang biggest change in the last 10 years. That's Changes right. Actually. Yung magandang magandang punto yun na ang dalawang bagay kasi yung change na significant both ways sa isang magandang paraan kung gagamitin mo ng tama. At isa naman sa masamang paraan na nagiging destructive dahil una napapasok na ang iyong bahay nang hindi kailangang umalis yung anak mo doon sa loob mismo ng kanyang kwarto. Pero napapasok na ng kalokohan, nakakapagbukas ng internet. Na-expose kung saan. Alam mo, ako ay agree doon sa proposal na i-ban yung i-block sites. yung mga porn sites dito sa atin sa Pilipinas. Kasi para yung mga bata kahit na sabihin mo pang minsan may accidental diyan lalo na kung halimbawa yung nauso kasi yung mga virus na ganyan no? So, yung mga spam messages. Malware. Oo, biglang pag na-open mo ano kaya to? Na-curious ka, in-open mo, biglang, oops, meron na pala. Pop up na yun. Oo, tapos every now and then, ano to, lumilitaw na to? Saan ang gagaling to? Ba't may lumilitaw na ganitong kung ano-ano? Yun pala, na ano na yung expose na. Bug na or anong tawag nila nun, na virus na. Yung kaya ako, mas gusto kong gumamit ng Apple Dahil, mas lesser yung ano sa Apple kaysa sa Windows. na mapasukan ng virus, Kuya. Yung Apple mas safer. Mas may sariling mundo kasi yung Apple. But just the same, hindi naman lahat. What I'm saying is yun ang isang hindi natin ngayon nabibigyan ng pansin. Yung changes na yan brought about by technology. The technology Social that is media. being used para ipang-abuso. Kaya nga nauso na ang cybercrime. Cyberbullying. Napakabilis ng lahat ng bagay. Yes. Kasi pwede ka na ngayon mag-shopping. Gamit mo lang yung ano mo. Ngayon, yung shopping online naman na yan, marami na rin kalokohan. Binigay mo yung card mo, binigay mo yung ano, bukas makalaw. Ba't ang dami kong utang? Scammers. Tsaka identity theft din, kuya, di ba? Correct. Yes. So, we have to be very careful. Siguro, Pati yung PIN number mo. mabuti pa nga, alam mo, mabuti pa si Ma'am Ani Si Ma'am Ani kasi hanggang ngayon, makinilya pa rin ginagamit Oo, hindi problema Wala kasi bang Facebook yan, si Ma'am Ani? naka-typewriter pa siya. Oo, typewriter. Tapos papadala yan ng ano, walang email. Telegrama pa yan. Koreo pa rin. Telegrama. Oo, koreo pa rin. Hindi may FB daw pero hindi siyang gumawa. Ginawa ng iba. Tita Ani, hindi ka nag-iisa. Alam mo, magandang i-experiment ngayon yan Isang araw na magbalik tayo sa ano? Sa dati. Magbalik tayo sa walang Facebook, walang internet, Walang cellphone, di ba? Mahirap yun. Na yung pagka ikaw ay tatawag ng long distance, pupunta ka doon sa booth. Pipila ka, Kuya, pipila ka pa. Sasabihin sa'yo ng operator. Sabi sa'yo, Attorney George Zerwin Garcia, You have booth to number 2, please. You have a collect call from Kuya Daniel Razon. Would you like to receive the message? Mga ganyan. Tapos, Ang buhay naman ng mga tao noon, Kuya, di ba? tsaka ang messaging nun, di ba? Telegrama, ikaw uwi, tatay patay. Ganun lang. Si Tita Beth, Kuya, kay mama niya, dear mama, nanay, send money, no daughter, your friend. Ganyan, di ba? Pero ngayon, kasi even sa loob ng bathroom mo, pwede ka na mag-opisina. Sa loob ng auto mo, pwede ka na magawa ng communication. Kahit saan ka pa. And everything. Iyon ang nagiging disadvantage naman. Mas nagiging prone tayo sa maraming kalokohan, mas nagiging prone tayo sa maraming panloloko. Kaya kailangan mas talinuhan natin ang paggamit ng technology. Kagaya niya kinukwento nyo na yan. Abay sa tinamaan na magulo. Bakit naman lumipat ka sa likod, hindi mo dinala yung gamit mo, yung bumaba ka. Yun nga. Iniwan mo. Excited na masyado, Kuya. Yung pag-iniwan talaga. Excited na. Ang makeup artist ko Baka nagapangan ng Baka gagamba sa sabi siguro, singit. lipat ka sa likod, ipapark ko ito, dilipat din ako sa likod. Yun, malamang yun ang dating siguro sa teka muna, lipat ka sa likod tayo. Paparada ko lang ito, paparada ko lang. Siguro. Pagsara ng pinto, humarurot na.
Ayun. Goodbye, cellphone. Goodbye, universe. Ay, hindi. Yan ang sinasabi nga na learn things the hard way. The experience. is the Siguro nga yung mga Medyo- dapat merong mga social media etiquette. Yung Mahal na learning yan. dapat yung mga mapag-aralan pang mabuti. Nagbayad siya kuya ng tuition fee, napakalaki, ano? Oo. 50,000? 50,000, yes. Worth. Pati cellphone, pati cellphone. Cellphone, cash, gadgets. sabi sa amin dyan ng mga matatanda, magtiis ka, saka, di ba, yan. Ayun. Suffer the consequences. Exactly, 'di ba? So, just the same paalala na din po. Hindi naman para tayo ay maging didos sa kapwa-tao natin, kundi maging maging maingat lamang tayo dahil marami nga pong ganyan na nabibiktima ng ganyang klase ng kalokohan. Kaya sige, at maraming salamat kuya. sa inyong tatlo. Thank you, kuya. At Attorney George, ayan, Ma'am Beth Santiago at Manong Joe Castigador. Maraming salamat Thank you. sa inyong paglilingkod ngayong araw na ito na kayo ay buo na trio. Talagang Puntahan kami ngayon. Oo, hindi kayo hunta lang o hindi lang tahan. Puntahan. Wala daw umiiyak para tumahan. Puntahan kayo ngayon. Kompleto. Salamat at Thank you, kuya. magandang Thanks, umaga. kuya. La la la